Ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng roommate na kabaligtaran ng lahat ng inaakala mo tungkol sa kanya? Sa panlabas, siya ang reyna ng campus. Elegante, hindi malapitan at napakalamig. Pero sa oras na makapasok siya sa pinto, nagiging tamad siyang kalat na gusto lang humiga sa kama. Kapit siya sa akin buong araw, inuutos pang labhan ko ang medyas niyang kakasuot lang, at tuwing wala ako, kunwari naliligaw siya at palihim na pumapasok sa kwarto ko. Ibinabaon niya ang mukha niya sa kumot ko at malalim na humihinga, lahat dahil nakalimutan kong magsuot ng mask noong unang araw ng pasukan, at ang sobrang gwapo kong mukha ay nagpabaliw sa lahat ng babaeng estudyante. Kahit ang 50 taong gulang na tindera sa cafeteria, gusto akong tawaging sinta niya. Sa sobrang takot, umalis ako sa campus at naghanap ng sariling matitirhan. Hindi ko alam na mauwi pala ako sa iisang apartment kasama ang mismong reyna ng campus. Tiningnan kami ng landlord at sinabi, alam ko na ang sitwasyon ninyong dalawa. Isa na lang ang natitira kong unit na may 2 kwarto. Pareho ninyong gusto ng pribadong kwarto, pero wala sa inyo ang kayang umupa ng buong unit ng mag-isa. Bakit hindi na lang kayo magsalo? Lumingon ako sa babaeng katabi ko at nagtanong, ano sa tingin mo? Saglit siyang nag-alinlangan bago dahan-dahang tumango. May sarili rin siyang problema ngayon at hindi naman masama ang unang impresyon niya sa lalaking ito. At ganoon lang, nagkasundo silang dalawa. Pinirmahan nila ang kontrata at kinuha ang mga bag nila. Pagkatapos, itinuro ng babae ang kwarto sa kaliwa. Gusto ko ito. Tumango ako at dumiretso sa kabilang kwarto. Nang matapos ang lahat ng pag-aayos, 8:00 na ng gabi. Kumakalam na ang sikmura ko. Papalabas na sana ako para bumili ng pagkain nang mapadaan ako sa sala at makita siyang nakaupo sa sofa. Hindi ko siya masyadong napagmasdan kanina, pero sa mainit na liwanag ng ilaw, ngayon ko lang nakita ng malinaw ang mukha niya, napakakinis ng balat na parang masisira sa isang haplos, at ang magaganda niyang mata ay malinaw at kumikisla. Napansin niya ako at nagsalita sa kalmado, ngunit malamig na tinig, may oras ka ba? Mag-usap tayo. Sumagot ako nang at umupo sa sofa sa tabi niya. Maganda ang boses niya pero may bahid ng lamig. Dahil magkasama na tayong titira, dapat magtakda tayo ng ilang patakaran. Hindi ba? Tumango ako. Sige, sabihin mo. Walang personal na gamit sa mga pinagsasaluhang lugar. Magpapalitan tayo sa paglilinis. Bawal magdala ng mga hindi kilala sa bahay. Bawal pumasok sa kwarto ng isa't isa nang walang pahintulot at bawal gumawa ng ingay sa gabi. Matapos ilahad ang lahat, direkta niya akong tinitigan. Ayos lang sa akin, wala akong reklamo. Basta makatwiran ang mga patakaran, kaya kong sundin ang mga iyon. Isa pa, Xiao Chen ang pangalan ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Medyo nagulat siya kung gaano ako kadaling pumayag, pero kahit paano ay gumaan ng kaunti ang loob niya. Lumingon siya at idinagdag, siya nga pala, Sophia Su ang pangalan ko, at ganoon nagsimula ang buhay nila bilang mag-roommate. Kinabukasan ng umaga, lumabas ako ng kwarto at nakitang walang tao sa sala. Pero huli na ako. Wala nang oras para isipin pa iyon. Kinuha ko ang bag ko at mabilis na tumakbo papuntang paaralan. Pagdating ko, hingal na hingal ako sa may pintuan ng silid-aralan. Agad na nag-ingay ang mga babae sa loob. Naku, ang gwapo niya. Kukunin ko ang numero niya pagkatapos ng klase. Tiningnan naman ako ng mga lalaki sa silid na parang gusto akong butasin gamit ang mga mata nila. Binaliwala ko ang lahat ng iyon at dumiretso ako sa pinakahuling hanay sa tabi ng bintana. Maya-maya, isa na namang alon ng reaksyon ang kumalat sa silid, pero sa pagkakataong ito ay mula naman sa mga lalaki. Nanatili lang ako sa sarili kong mundo hanggang sa makarinig ako ng mga yabag sa likuran ko at maamoy ang bahagyang pamilyar na samyo na dumaan. Sumulyap ako sa gilid at natigilan. Siya iyon, si Sophia Su. Dumaan siya sa tabi ko nang walang anumang ekspresyon at umupo sa upuan na nasa harapan ko mismo. Nang makaupo na ang lahat, pumasok ang guro at umakyat sa harap ng klase. Kamusta sa inyong lahat? Ako ang magiging pangunahing instruktor at advisor ninyo. Zoe ang pangalan ko. Sa susunod na 4 na taon, umaasa akong magkakaroon tayo ng magandang samahan. Kung may kailangan kayo anumang oras, lumapit lang kayo sa akin. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Pagkatapos ng ilang anunsyo, oras na para sa pagpapakilala ng bawat isa. Isa-isang tumayo ang mga estudyante hanggang sa dumating ang pagkakataon ni Sophia. Kalmado siyang naglakad papunta sa harap. Kumusta? Ako si Sophia Su. Pagkasabi noon, bumalik agad siya sa upuan niya. Agad na kumalat ang mga bulungan sa buong silid. Su! Posible bang mula siya sa Su Group? Nag-aaral dito ang kuya ko. Kasabayan niya iyon, kaya dapat second year na siya.
Sigurado akong siya ang tagapagmana ng subgroup. Pero hindi nagtagal matapos siyang mag-enroll, nag-leave of absence siya at naging malaking usap-usapan iyon. Hanggang ngayon, numero 1 pa rin siya sa listahan ng mga campus queen. Wala pa ring nakapagpababa sa kanya mula roon. Tahimik kong pinakinggan ang lahat at napakunot noo. Wala akong ideya na ang bago kong roommate ay isang mayamang tagapagmana. Bakit pa siya magrerenta ng matitirhan? Inalis ko agad ang isipin na iyon. Hindi ko na problema iyon. Nang matapos ang mga pagpapakilala, oras naman para pumili ng mga class representative. Mabilis na napunan ang ibang posisyon, pero nang dumating sa class representative, walang gustong magboluntaryo. Hindi natuwa si Miss Zhao. Wala bang gustong maging class representative? Kung ganoon, ako na mismo ang pipili. Inikot ng mga mata niya ang buong silid hanggang sa mapunta ang tingin niya sa akin habang nakatanaw sa bintana. Ikaw dyan, umakyat ka rito. Hindi ko pa nga napagtatanto na ako ang kinakausap niya hanggang sa may tumapik sa mesa ko mula sa unahan. Lumingon ako. Pinapatawag ka ng teacher para sa class representative. Pagkasabi niya, umiwas agad siya ng tingin. Muling nagsalita si Miss Zhao. Xiao Chen, tama ba? Halika rito sa harap. Nag-atubili ako sandali bago naglakad papunta sa unahan. Kumusta? Ako si Xiao Chen, at sa totoo lang, ayoko maging class representative. Pagkalabas pa lang ng mga salitang iyon, nagtawanan ang buong klase. Ganito ba talaga kakwela ang mga gwapong lalaki? Mukhang mawawalan na ng pasensya si Miss Zhu. Magseryoso ka, o ako na mismo ang magtatalaga sa iyo. Pilitan akong nakapagbigay ng maayos na talumpati. Tumango siya ng kontento. Pero nang wala pa ring ibang lumapit, napangiti siya sa akin. Magaling, Xiao Chen. Binabati kita. Ikaw na ang bago nating class representative. Pakiramdam ko, tuluyan nang nawalan ng saysay ang buhay ko. Nang matapos ang lahat, tumunog ang kampana. Dumaan ako sa malapit na pamilihan, bumili ng ilang sangkap at umuwi. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Sofia na nakaupo sa sofa habang kumakain ng takeout. Nakita niya akong pumasok na may dalang mga grocery bag at tahimik na nagtaka kung ano ang gagawin ko. Dumiretso ako sa kusina, itinupi ang manggas ko at nagsimulang magluto. Pinanood ni Sofia ang pagkilos ko sa kusina at tuluyang natulala. Marunong pala talaga siyang magluto at napakabango ng niluluto niya. Hindi nagtagal, inilabas ko ang 2 putahe papunta sa hapagkainan at sumulyap sa sala kung saan kumakain pa rin si Sofia. Sandali akong nag-atubili bago nagsalita. May niluto ako. Pwede kang tumikim kung gusto mo. Napakurap si Sofia. Hindi niya inaasahang yayain siya. Tiningnan niya ang kalahati pang takeout na nasa harapan niya, nag-isip sandali at lumipat upang umupo sa tapat ko. Salamat! Bahagya akong yumuko at kumaway. Walang anuman. Hindi ko rin inasahan na hindi lang pala tayo magkapitbahay kundi magkaklase rin. Masayang makilala ka ng maayos. Ganoon din, sagot niya. Pinagmasdan ako ni Sofia at napansin niyang namumula ang dulo ng mga tainga ko. Bahagyang umangat ang sulok ng labi niya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ako kahiyain. Pagkatapos naming kumain, tatayo na sana ako para ligpitin ang mesa nang pigilan ako ni Sofia. Ikaw ang nagluto kaya ako na ang maghugas. Iyon man lang ang maitutulong ko. Sinubukan kong tumutol pero matatag siya sa desisyon niya kaya pumayag na rin ako. Habang pinapanood ko siyang maglakad palayo, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Unang beses kong tumira kasama ang isang babae at sa ngayon wala namang problema. Nang gabing iyon, nakahiga si Sofia sa kama niya habang nag-scroll sa telepono, nakalaylay ang mga paa sa gilid ng kama. Malayong malayo sa malamig at hindi malapitang babae na nakikita ng lahat. Maya-maya, tumunog ang telepono niya. Mom ang nakasulat sa screen. Sandali siyang natigil bago sinagot ang tawag. Hello? Sofia, kamusta ang buhay mo sa universidad? Saglit siyang nag-isip bago walang emosyon na sumagot. Ayos lang. Mahabang katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Pasensya ka na, Sofia. Masyado lang talagang magulo ang mga bagay para sa akin itong mga nakaraan. Kapag natapos ko ito, magkakaroon na ako ng mas maraming oras. Kapag bakasyon mo na, pwede tayong mamasyal kung saan. Ayos lang. Magpakabusi ka lang. Magaan ang tono ni Sofia. Nagpatuloy ang mama niya. Sapat ba ang pera mo? Sobra pa. Inasikaso na iyon ni Lolo. Ibinaba ni Sofia ang tawag bago pa makapagsalita muli ang mama niya. Sa opisina niya, nakatitig si Mrs. Su sa natapos na tawag at umiling. Alam niyang napabayaan niya ang anak dahil sa trabaho.
Napunta ang tingin niya sa picture frame na nasa mesa. Nandoon silang mag-asawa, magkayakap at puno ng kaligayahan. Pagkatapos ay dumating ang araw na iyon at nagbago ang lahat. Nakatitig si Mrs. Su sa larawan habang unti-unting namumula ang mga mata niya. Miss na kita. Pagbalik sa apartment, nang handa na ang hapunan, kumatok ako sa pinto ni Sofia. Handa na ang pagkain. Sumagot siya, inayos ang sarili at binuksan ang pinto. Paglabas niya, nakita niyang naisandok ko na ang 2 mangkok ng kanin. Ilang putahe rin ang nakahain sa mesa. Dahil sa itsura at amoy ng mga iyon, napalunok siya. Halika na at kumain. Tahimik ang naging hapunan. Pagkatapos, may biglang naalala si Sofia na mahalagang bagay. Nagsalita siya. May gusto sana akong pag-usapan. Hindi naman pwedeng palagi na lang akong kumakain ng niluluto mo ng libre. Kibit balikat ko iyong binaliwala. Hatiin na lang natin ang gastos. Halos pareho lang naman ang hirap ng pagluluto para sa 1 o 2. Walang malaking kaibahan. Pero ikaw ang laging nagluluto. Kung sangkap lang ang babayaran ko, parang hindi naman patas iyon. Sandali siyang nag-isip. Paano kung ikaw ang magbayad ng 60% ng gasto sa pagkain at ako naman ang 40%? Kapag tumanggi ka, hindi ako makakakain ng panatag ang loob ko. Mukhang seryoso talaga siya. Natawa ako at tumango. Nagpatuloy silang kumain sa komportableng katahimikan. Pagkatapos ng hapunan, pumunta ako para maligo. Pero nang lumabas ako na walang suot na pang-itaas, nakita ko si Sofia sa sala na kumukuha ng isang basong tubig. Pareho kaming natigilan. Si Sofia ang unang nakabawi. Mabilis niyang tinakpan ang mga mata niya at napasigaw. Bastos ka. Manyakis. Tama. Tuluyan kong nakalimutang hindi na pala ako mag-isang nakatira. Pasensya na. Mabilis akong tumakbo papasok sa kwarto ko. Samantalang si Sofia naman ay nangangapa pabalik sa sarili niyang kwarto. Sabay na sumara ang 2 pinto. Pagbalik ko sa kwarto, umupo ako sa gilid ng kama at napangiwi. Mahirap talagang alisin ang nakasanayan. Bumagsak ako pabalik sa kama. Bukas na magsisimula ang military training. Kailangan ko ng matulog. Samantala, nakasandal si Sofia sa pinto ng kwarto niya habang namumula ang mukha, sariwa pa rin sa isip niya ang nakita niya kanina. Pinisil niya ang mga pisngi niya at humiga. Pero kahit ilang beses siyang magpalit ng pwesto, ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Pagsapit ng umaga, may maitim na bilog na sa ilalim ng mga mata niya. Paglabas ko ng kwarto, masama agad ang tingin niya sa akin. Napangiwi ako at umiwas ng tingin. Hindi na maulit iyon. Mas mag-iingat na ako. Nakita niyang taos puso naman akong humihingi ng paumanhin, kaya nagpa siyang palampasin na lang iyon. Pagkatapos, nang hindi nag-iisip, bigla kong nasabi. Hindi ka rin naman lugi sa nakita mo, hindi ba? Biglang sumiklab ang inis ni Sofia. Xiao Chen. Biglang kumabog ang dibdib ko. Mabilis akong umatras. Wala akong sinabi. Suminghot si Sofia at nagmarch sa papunta sa banyo. Naupo ako sa sofa at naghintay. Nababagot na ako ng husto. Pero may mali. Mga 10 minuto na siyang nasa loob. Bakit hindi pa siya lumalabas? Lumapit ako sa pinto ng banyo at kumatok. Gaano ka nakatagal dyan? Bakit hindi ka pa lumalabas? Kailangan ko rin mag-ayos. Kapag ganito, mahuli na ako. Sa loob, narinig ni Sofia ang bawat salita. Napangiti siya, sinilip ang oras, at lumitaw ang mapaglarong ngiti sa labi niya. Sa labas, pabalik-balik na akong naglalakad. Pakiusap, lumabas ka na. Hindi ko na talaga kayang maghintay. Bakit ko ba kasi sinabi iyon? Ano bang pumasok sa isip ko? Sa loob, narinig ni Sofia ang desperasyon sa boses ko at biglang hindi na iyon gaanong nakakatawa. Tinawag ba siya nitong binibini? Mukha ba siyang ganoon katanda? Nang magpasya siyang sapat na ang pang-aasar, lumabas na siya ng banyo. Hindi ko man lang siya nilingon. Dumulas agad ako papasok at ikinandado ang pinto. Nakatayo si Sofia sa pasilyo habang pilit pinipigilan ang pagtawa. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niyang asarin ako. Hindi naman siya taong madaling magbukas ng loob, pero ang lalaking halos hindi pa niya kilala ay paulit-ulit siyang napapagawa ng mga bagay na hindi niya karaniwan ginagawa. Baka dahil sa panahong magkasama silang naninirahan. Ang pakiramdam na ibinibigay ni Xiao Chen sa kanya ay hindi naman masama. O baka naman dahil sa mga niluluto nito. Ano man ang dahilan, may kung anong pamilyar tungkol sa kanya. Tumigil si Sofia sa sobrang pag-iisip. Sumulyap siya sa direksyon ng banyo, mahina siyang natawa at pagkatapos ay nagtungo na sa paaralan.
Makalipas ang 20 minuto, dumating ako sa pintuan ng silid-aralan na hingal na hingal. Nakita ko ni Sofia na nakaupo na sa likurang hanay. Hindi niya napigilang mapangiti. Samantalang si Miss Jo ay mukhang hindi natutuwa kahit kaunti. Unang araw pa lang ng military training at huli na agad ang class representative. Sabihin mo nga ano ang nangyari. Sumulyap ako kay Sofia at nakita ko ang natutuwa niyang mga mata. Hindi masama. Maganda pala siyang tingnan kapag nakangiti. Muli akong humarap kay Miss Jo. Pasensya na po. Nakatulog po ako ng lampas sa oras. Walang paraan na isusumbong ko si Sofia. Matapos ang mahabang sermon ni Miss Jo, sa wakas ay nakaupo rin ako. Pagdating ko sa likurang bahagi ng silid, nakita kong okupado na ni Sofia ang upuan sa tabi ng bintana sa pinakahuling hanay. Masama ko siyang tiningnan. Diretso niya rin akong tinitigan ang hindi kumukurap. May nakakalokong ngiti pa sa labi niya. Napilitan akong umupo sa hanay sa harapan niya. Nang matapos si Miss Jo sa pagbibigay ng mga tagubilin, lumabas na kami para sa pagsasanay. Mabilis na lumipas ang umaga ng military training. Sa sandaling tapusin iyon ng drill sergeant, nagsigawan sa tuwa ang lahat at dumiretso sa cafeteria. Nadaanan ko si Sofia, sinulyapan siya, pero wala akong sinabi. Sumunod siya sa likuran ko habang nakangisi. Nagtatampo ka pa rin ba, class representative? Inikot ko ang mga mata ko at hindi siya pinansin. Gusto ko ng maanghang na pinakulo ang pork slices para sa tanghalian. Ngayong may personal cook na siya sa bahay, hindi na siya bumibili ng takeout. Nagpaiwan pa siya para hintayin ako. Talaga bang ginagawa mo akong personal mong chef? Nagkasundo tayo, naaalala mo? O ayos lang sa iyo na magutom ako? Ayos lang naman. Suminghot ako at binilisan ang paglalakad. Alam niyang nagbabluff lang ako kaya agad siyang humabol. In-add na kita sa WeChat. Accept mo. Bakit? Para mapadalhan kita ng pera para sa mga grocery. Tiningnan niya ako na parang hindi ako maintindihang napakasimpleng bagay. Pagka-accept ko sa friend request niya, agad siyang nagpadala ng 5,000. Nanlaki ang mga mata ko. Sobra naman iyan. Iyan lang ang dala kong pera ngayon. Dapat tumagal na iyan ng matagal. Kapag naubos, sabihin mo lang. Sobra-sobra pa nga iyan. Pagdating sa bahay, dumiretso si Sofia sa banyo. Ako naman ay pumunta sa kusina at nagsimulang magluto ng tanghalian. Pagsapit ng matapos siya, handa na rin ang pagkain. Tiningnan ni Sofia ang 2 putahe na nasa mesa. Isa roon ang mismong maanghang na pinakulo ang pork slices na gusto niya. Napalunok siya. Maliligo muna ako. Mauna ka nang kumain. Pumasok ako sa banyo. Kinuha ni Sofia ang chopsticks niya, kumuha ng isang hiwa ng karne at tinikman iyon. Pumikit siya. Napakasarap. Hindi niya napigilang kumuha pa ng isa. Sa mga sumunod na araw ng military training, unti-unting nagbago ang klase. Nagpa siya si Miss Jo na gantimpalaan ang lahat kaya bumili siya ng ilang malalaking pakwan. Inutusan niya ang class representative na hiwain at ipamahagi ang mga iyon. Agad kong ipinamahagi ang mga hiwa. Nang matapos ako, napansin kong ibinibigay ni Sofia ang bahagi niya kay Sergeant Lu. Heto po, Sergeant. Marami pa naman kami. Sinubukan ni Sergeant Lu na tumanggi pero mapilit si Sofia. Sa huli, tinanggap niya iyon at nagpasalamat. Pagbalik niya, ubos na ang lahat ng pakwan. Matagal nang walang laman ang bote ng tubig niya at wala na ring oras para kumuha pa. Nagpasya siyang tiisin na lang at humanap ng malilim na lugar para maupuan. Pagkaupo niya, may hiwa ng pakwan na biglang lumitaw sa harapan niya. Lumingon siya, halos hindi makapaniwala at nakita akong nakaupo sa tabi niya. Para sa iyo. Hindi agad iyon tinanggap ni Sofia. Nagtanong siya, iyo ba ito? Hindi, sobra iyon. Sige lang. Tinanggap iyon ni Sofia. Napansin niya ang bahagyang pamumula sa dulo ng mga tainga ko at hindi niya agad may alis ang tingin niya. Pagkatapos ay ngumiti siya. Salamat. Matamis at malamig ang pakwan. Naisip ni Sofia na iyon marahil ang pinakamasarap na pakwan na natikman niya. Alam niyang walang sobrang hiwa. Ang kinakain niya ngayon ay bahagi ni Xiao Chen at ang sarili niyang bahagi, ang hiwang ibinigay niya kay Sergeant Liu. Malamang nakita niya iyong ibinigay niya iyon. Mabilis na lumipas ang military training. 2 linggo ang dumaan sa isang kisapmata. Umalis ako sa campus at nagtungo sa malapit na milk tea shop. Boss Zach. Tumingala ang lalaki sa loob. Ayan ka na. Sa wakas nakabalik ka rin. Bumagsak ang benta noong wala ka, pare. Siya si Zach, ang may-ari ng tindahan.
Noong naghahanap ako ng part-time na trabaho noong bakasyon, isang tingin lang niya sa mukha ko at agad siyang nakakita ng pagkakataong kumita. Tinanggap niya agad ako sa trabaho at lumabas na tama ang naging desisyon niya. Lumobo ang benta ng milk tea sa buong tag-init at karamihan sa mga customer ay mga babae. Matapos ang maikling usapan namin ni Zach, bumalik ako sa pwesto ko. Maya-maya, may boses ng babae na narinig mula sa labas. Nandyan ba ang may-ari? Paparito na. May dala akong kahon palabas at biglang natigilan nang makita ko si Sofia. Mukha rin siyang nabigla nang makita ako. Pareho kaming natulala. Pati ang kasama niyang si Lisa ay natigilan din na parang tumigil ang pag-andar ng utak sa pagkakita sa akin. Tahimik kaming tatlo hanggang sa ako ang unang natauhan. Ano po ang gusto ninyong orderin? Nabalik sa katinuan si Lisa, pero halatang namamangha pa rin. Isang milk tea at isang lime yuzu tea, pakiusap. Sige po. Sandali lang. Pagkatapos nilang magbayad, umupo ang dalawang babae sa isang mesa. Sofia, grabe, napakagwapo talaga ng lalaking iyon. Walang naging reaksyon si Sofia. Kinulit siya ni Lisa. Ano? Hindi ka ba nasasabi? Sa isip ni Sofia. Araw-araw ko siyang nakikita. Ano ang dapat ikasabik doon? Ay nga pala. Ayaw mo sa mga lalaki. Hindi iyon pinansin ni Sofia at sinabi lang. Kaklase ko siya. Ah, kaya pala. Binigyan ni Lisa si Sofia ng mapanuksong tingin. Kaya may gusto ka ba sa kanya? O isa ka rin ba sa mga babaeng humahabol sa kanya? Biglang naningkit ang mga mata ni Sofia. Tama na. Bago pa makapaghukay ng mas malalim si Lisa, dumating ako dala ang mga inumin nila. Pinanood ako ni Lisa habang papalayo at saka lang siya huminga ng malalim. Seryoso, pakiramdam ko nahuhulog na ako. Gusto ko siyang ligawan. Hindi sinasadyang kinagat ni Sofia ang straw niya. May kakaibang pakiramdam na gumalaw sa dibdib niya. Hindi niya iyon maipaliwanag. Eh di gawin mo. Marami namang may gusto sa kanya. Agad napansin ni Lisa ang kakaibang tono sa boses ni Sofia at napangisi. Ay, Sofia, gusto mo rin siya, hindi ba? Sino? Sino ang nagsabi niyan? Sapat na ang pagkataranta sa mukha ni Sofia bilang kumpirmasyon para kay Lisa. Mas kilala niya ang matalik niyang kaibigan kaysa kahit sino. Nakikita ng lahat si Sofia bilang malamig at malayo sa iba, pero alam ni Lisa na hindi lang talaga ito magaling magpahayag ng nararamdaman. At ngayon, nahuhulog na talaga siya sa isang lalaki. Bilang isang suportadong matalik na kaibigan, gumawa si Lisa ng desisyon. Kaya gusto mo siya. Kung ganoon, urong na ako. Lisa, magsalita ka pa ng isa at sasaktan kita. Napanginig si Lisa at agad na itinaas ang mga kamay niya. CJ. Bakit ka ba laging nakakatakot? Seryoso, matatakot mo talaga siya at lalayo iyon. Tumigil si Sofia sa pakikinig kay Lisa at tumingin kay Xiao Chen. Abala ako sa likod ng counter sa paggawa ng mga inumin. May dalawang babae na naghihintay at literal na kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa akin. Iniabot ko ang mga baso nila ng walang anumang ekspresyon. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may bahagyang kirot na naramdaman si Sofia habang pinapanood iyon. Pero kasabay noon, may kakaiba ring ginhawang dumaloy sa kanya. Dahil sa sobrang gwapo kong mukha, ay pumayag siyang maging roommate ko nang hindi na gaanong nag-isip. Kung mas pala kaibigan at mas palabiro pa ako, mas marami pang babae ang hahabol sa akin. Natigilan siya sa naisip na iyon. Kailan pa siya nagsimulang magbigay ng ganitong kalaking pansin kay Xiao Chen? Nagbalik siya sa katinuan at nakasalubong ang makahulugang ngisi ni Lisa. Biglang namula ang mukha niya. Tigilan mo nga ang ganyang pagtingin sa akin. Sofia, alam mo ba kung gaano ka katagal nakatitig? Masama siyang tiningnan ni Sofia at tumayo. Tara na. Hindi ka man lang lilingon ng isang beses pa. Hindi siya pinansin ni Sofia, kinuha ang lime yuzu tea niya at naglakad palabas. Nagmadaling sumunod si Lisa. Pagkatapos nilang maghiwalay ni Lisa, bumalik si Sofia sa apartment. Sinalubong siya ng katahimikan ng walang taong sala at maihalo-halong emosyon na bumalot sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Naalala niyang magkaibigan sila sa WeChat. Nang hindi gaanong nag-iisip, inilabas niya ang telepono at nag-type. Uuwi ka ba para magluto mamayang gabi? Nang makatanggap siya ng sagot na, may mainit na pakiramdam na sumiklab sa loob niya, parang batang kakabigyan lang ng candy. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pintuan ng apartment. Tumayo si Sofia at nakita akong pumasok na may bitbit na napakaraming grocery. Ninisan ko siya ng bahagya bago dumiretso sa kusina. Sumunod siya at maingat na nagsalita. Hoy, pwede akong maghugas ng mga gulay.
Hindi na kailangan. Umupo ka na lang. Walang paraan na pababayaan kong magtrabaho siya. Habang pinapanood niya akong kumikilos sa kusina, mahina siyang nagsalita. Pasensya na. Nasira ba nito ang plano mo? Hindi naman. May lakad ako mamaya para kumain kasama ang kaibigan ko, kaya hindi rin ako kakain dito ngayong gabi. Tumango si Sofia at bumalik sa sala. Nang ilabas ko ang pagkain, sandali siyang nag-atubili. Part-time ka ba kaninang hapon? Tama. May bakante ba roon? Napatingin ako sa kanya. Gusto mong mag-part-time? Bahagyang tumango si Sofia at ibinaba ang tingin. Kung masyado akong nakakaabala, kalimutan mo na lang. Pwede kong alamin para sa iyo. Ako na ang bahala. CJ. Salamat. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Ray iyon na in-add ko lang ngayong araw. Barbecue sa food street malapit sa school. Bilisan mo. Sumulyap ako kay Sofia at nagsalita. Aalis na ako. Mahina siyang sumagot. CJ. Nagdikit ang mga labi niya. Nang magsara ang pinto, may bakanting pakiramdam na dumapo sa puso niya. Sa kabilang bahagi ng syudad, nakita ko ang barbecue place na ipinadala ni Ray. Kinawayan niya ako. Class representative, dito. Naglakad ako papunta roon at humila ng isang bangkito. Mabilis na umorder ang lahat at sunod-sunod na dumating ang pagkain. Unti-unting naging masigla ang usapan. Lalong sumaya ang samahan. Habang kumakain, yumuko si Ray ng bahagya at nagpakita ng mukhang parang may malaking sikreto. Naalala niyo pa ang campus queen natin? Paano namin makakalimutan? Sabihin mo na. Mumisi si Ray na parang may alam siyang hindi alam ng iba. Alam naman ninyong second year dapat siya noong una, hindi ba? May impormasyon ako na wala kayo. Alam ninyong nag-leave of absence siya ng 1 taon, pero ang tunay na dahilan sa likod noon. Walang nakakaalam. Lahat ay napayuko at nakinig ng mabuti. Tigilan mo na ang pagpapabitin at sabihin mo na. Kahit ako ay ibinaba ang pagkain ko at nakinig. Dati, parang hindi siya maabot sa campus. Mula sa main gate hanggang dito ay may pila ng mga lalaking gustong manligaw sa kanya, pero bihira siyang magpakita at ang ugali niya ay sapat para ilayo ang lahat. Kaya naman hindi siya kailanman nagkaroon ng nobyo. Pero kahit ganoon, marami pa ring sumubok. Isa sa kanila ay anak ng mayamang pamilya. Sinubukan nitong ligawan siya. Binugbog niya iyon. Pagkatapos noon, nag-leave of absence siya. May nagsasabing may nangyaring problema sa pamilya nila. May iba namang nagsasabing pinaalis siya ng paaralan. Wala talagang nakakaalam ng totoo. Sumandal si Ray sa upuan at nagmukhang kontento sa sarili. Ayos, hindi ba? Matagal kong hinukay ang impormasyong iyan mula sa isang upperclassman. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy ulit ang pagkain sa mesa. Tahimik akong naupo habang iniisip ang lahat ng narinig ko. Ipinatong ni Ray ang kamay niya sa balikat ko. Gwapong Xiao, may tanong ako sa iyo. May pakiramdam akong medyo malapit kayo ng campus queen. May namamagitan ba sa inyong dalawa? Tinaasan ako ni Ray ng kilay habang nakangising parang sigurado na siya sa sagot. Wala. Wala talagang maniniwala roon. Ilang beses ko na kayong nakitang magkasamang naglalakad at pati noong military training, marami akong napansing kakaiba. May hindi normal. Hanggang saan na ba kayong dalawa? Walang namamagitan sa amin. Hindi ako naghahanap ng relasyon. Malinaw na hindi naniwala si Ray, pero tumigil na rin siya nang makita niyang wala na akong balak magsalita. Pagkatapos naming kumain, umuwi na ang lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising. Unang totoong araw ng klase at ayoko nang mahuli ulit. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong nagsisipilyo na si Sofia sa lababo ng banyo. Bumagsak ako sa sofa para maghintay. Nang matapos siya at lumabas, hindi ko napigilang magsalita. Kapag ginawa mo ulit ang ginawa mo noon at tumambay ka roon ng 15 minuto, tapos na ako. Marami pa namang oras. Naalala ni Sofia ang umagang iyon at lihim na napangiti. Hindi nagtagal, dala ko na ang mga gamit ko at handa nang umalis. Kinuha rin ni Sofia ang bag niya at sumunod. Sa loob ng elevator, naghihikab ako at halos hindi pagising. Hindi mo naman kailangang hintayin ako. Huwag kang magpaka-special. Tinaas niya ang ilong niya at umiwas ng tingin. Pagdating namin sa silid-aralan, nakagawa na siya ng hakbang. Naangkin na niya ang upuan sa tabi ng bintana sa pinakahuling hanay. Pasensya na. Maghanap ka na lang ng ibang maupuan. Suminghot ako at agad na umupo sa upuan sa tabi niya. Napatalon si Sofia. Nang maunawaan niya ang nangyari, agad na namula ang mga pisngi niya.
Binuksan niya ang bibig niya, pero muli rin itong isinara. Umuupo ako kung saan ko gusto. Sumimangot si Sofia at umiwas ng tingin. Hindi siya komportable na may lalaking nakaupo ng ganoon kalapit. Samantala, ako naman ay hindi mapigilang tumingin sa kanya. Bakit siya mukhang napaka-cute kapag galit? Namumulang mga pisngi at mga labing mahigpit na nakadikit. Talagang delikado. Napansin niyang nakatingin ako at agad niyang tinapakan ang paa ko. Nang malakas. Aray mo. Malakas talaga ang babaeng iyon. Ilang sandali pa, pumasok na ang guro at pareho kaming nag-ayos ng sarili. Madali namang maintindihan ang leksyon pero may dalawang bahagi na hindi ko masundan. Sumulyap ako kay Sofia na nasa tabi ko. Maingat siyang nagsusulat ng mga tala. Lumingon siya. Ano ang tinitingnan mo? May dalawa akong tanong. Tumango si Sofia. Seryosong seryoso. Bahagya akong yumuko papalapit at bigla kaming naging sobrang magkalapit. Mula sa kinaupuan ko, naaamoy ko ang banayad niyang samyo at tuluyan kong nakalimutang tingnan ang mga tala. Sa halip, napatitig ako sa gilid ng mukha niya. Napakakinis ng balat niya, maputi at makinis na parang bagong balatang itlog. Dahil sa naisip na iyon, lalo pang uminit ang mukha ko. Naintindihan mo na? Natapos magpaliwanag si Sofia at tumingala, sa kanya akong nakitang namumula at tulala. Huwag sanang kung ano-anong kalokohan ang iniisip ng lalaking ito. Bigla ring namula ang mukha niya. Natauhan ako. Naintindihan ko na. Malinaw na hindi siya naniwala at matalim niya akong tinitigan. Sa ilalim ng pressure na iyon, bumigay rin ako. Sige na nga, hindi. Hindi ko naintindihan. O mas tama, hindi nga ako nakinig. Natulala ako kaya wala akong narinig. Napahawak siya sa noo niya at muli akong pinagsabihan ng may pasensya. Sa pagkakataong ito, talagang nakinig ako. Sa natitirang bahagi ng klase, nagsuot si Sofia ng earphones at nakinig ng musika habang nakatanaw sa bintana. May pananabik sa mga mata niya na hindi niya maitago. Pagkatapos ng klase, inayos ni Sofia ang mga gamit niya, sumulyap sa akin at nagsalita. Kahit ano ang lutuin mo mamaya, ayos lang. Hindi ko napansin ang bahagyang pamumula ng mga mata niya o ang mabigat na himig ng boses niya. Naghiwalay kami ng daan. Umuwi si Sofia. Ako naman ay dumiretso sa palengke para bumili ng isda. Kahit ako ay napapansin na may mali sa kanya. Napansin ko iyon noong magsuot siya ng earphones. Pero hindi ko lugar ang makialam. Pagbalik ko dala ang mga pinamili, tahimik ang apartment. Dumiretso ako sa kusina at nagsimulang magluto bago siya tawagin para maghapunan. Sa sandaling maupo siya, agad na napunta ang tingin ni Sofia sa steamed fish. Maingat siyang kumuha ng isang piraso at inilagay iyon sa bibig niya. Nanlaki ang mga mata niya. Napatingin siya sa akin. Hindi ba masarap? Pinagmasdan ko ang ekspresyon niya, nag-aalalang may nagawa akong mali. Hindi, masarap talaga. Tumango ako kahit hindi ko lubos na naiintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Nagpatuloy kaming kumain. Walang isa mang salita ang namagitan sa amin. Bawat huling piraso ng isda ay napunta sa mangkok ni Sofia. Pagkatapos kumain, tahimik siyang bumalik sa kwarto niya. Umupo siya sa gilid ng kama habang unti-unting napupuno ng luha ang mga mata niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tuluyan siyang napaiyak. Napakapareho. Ang lasa, eksaktong-eksakto. Tatay, miss na kita. Wala akong ideya na ang simpleng pagkaing niluto ko ay nagbalik sa kanya sa mga alaala niya. Kinabukasan ng hapon, matapos ang klase, lumingon ako kay Sofia. Naitanong ko na ang tungkol sa part-time na trabaho para sa iyo. Gusto mo bang tingnan? Biglang lumiwanag ang mukha ni Sofia. Sa milk tea shop ba iyon? Hindi. Wala pang kinukuha si Zach ngayon, pero nakahanap ako ng cashier position sa convenience store sa tabi nito. Interesado ka ba? Kahit anong trabaho ay ayos sa akin. Kung ganoon, tara at tingnan natin. Magkasama kaming nagtungo roon. Noong natapos ko ang shift ko isang araw, napansin ko ang karatulang naghahanap ng empleyado sa katabing tindahan. Nakausap ko ang may-ari at pumayag siyang pag-isipan iyon. Pero ngayon, nang makita niya si Sofia, biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Bahagyang kinabahan ako. May problema ba? Tiningnan ng may-ari si Sofia. Kaya mo ba ang mabigat na trabaho? Mas marami ang trabahong ito kaysa sa inaakala mo. Technical na cashier ang hinahanap ko, pero tuwing may dumarating na panibagong stock, kailangan ko ng tutulong magbuhat ng mga kahon. Hindi ko kayang kumuha ng hiwalay na tagabuhat, kaya kailangan ko ng taong kayang tumulong kapag kinakailangan. Sa totoo lang, inakala kong lalaki ang kaklase mong dadalhin mo.
Diretsyong tiningnan siya ni Sofia sa mga mata. Kaya ko. Sa huli ay pumayag ang may-ari. CJ, subukan natin. Malaking dahilan kung bakit siya pumayag ay dahil sinabi kong nagtatrabaho ako sa katabing tindahan at maaari akong tumulong kung kinakailangan. Bumalik ako sa milk tea shop habang pinag-uusapan pa ng dalawa ang detalye ng sahod. Hindi nagtagal, lumitaw si Sofia na nakasuot ng pulang uniforme. Nakuha ko ang trabaho. Tumango siya at puno ng tahimik na saya ang mukha niya. Mabuti naman. Salamat sa pagtulong mo. Nag-usap pa kami ng kaunti bago siya bumalik sa pwesto niya. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, natapos ang shift ko at nadaanan ko ang convenience store. Nagtatrabaho pa rin si Sofia. Nauna na akong umuwi. Makalipas ang mga 15 minuto, natapos din ang shift niya at dumaan siya sa milk tea shop. Wala na ako roon kaya tinanong niya si Zach. Umalis na siya mga 15 minuto na ang nakalipas. Ikaw siguro ang nobya ng batang iyon, tama ba? Bagay kayong dalawa. Agad na namula ang mukha ni Sofia. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi kami. Bago pa niya matapos ang sasabihin, mabilis na siyang tumakbo palabas ng tindahan. Naiwan si Zach na natatawa mag-isa. Napakaswerte talaga ng batang iyon. Sa labas, nagliliyab sa init ang mga pisngi ni Sofia. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero tila iniisip ng lahat na magkasintahan sila. Magkaklase lang naman sila, hindi ba? Patuloy niya iyong iniisip habang bumabalik sa apartment at binubuksan ang pinto. Tumingala siya. At naroon ako, bagong labas ng banyo at walang suot na pang-itaas. Muli. Napasigaw si Sofia. Mabilis akong tumakbo. Naiwan siyang nakatayo sa sala habang mahigpit na nakakuyom ang panga. 2 beses na. Talagang gusto na niya akong bugbugin. Sumandal ako sa pinto ng kwarto ko habang hinihingal. Talagang hindi ko sinasadya. Akala ko hindi pa siya matatapos ng ganoon kaaga. Pero heto kami ngayon. May kumatok sa pinto ko. Xiao Chen, tigilan mo ang pagpapanggap na inosente, magsuot ka ng damit at lumabas ka rito. Talagang galit siya. Nagmumura na nga siya. Iisa ang bubong na tinitirhan namin. Kailangan ko siyang harapin. Binuksan ko ang pinto at nadatnan siyang masama ang tingin sa akin. Napangiwi ako. Tingnan mo, aksidente lang talaga ito. Aksidente? Talaga lang. 2 beses na ito. Nagsisimula na akong isipin na sinasadya mo. Bagong patakaran. Bawal maglakad ng walang pang-itaas sa mga pinagsasaluhang lugar. Sa susunod, sasaktan na talaga kita. Kinamot ko ang ulo ko at agad na pumayag. Pagkakamali lang ang una. Masamang tiyempo naman ang pangalawa. Malinaw na kailangan ko nang alisin ang ugaling iyon. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, lumitaw si Lisa sa may pintuan ng silid-aralan. Inikot niya ang tingin sa buong klase hanggang sa makita niya si Sofia sa likurang sulok at may isang lalaki na nakaupo mismo sa tabi nito. Mas tiningnan niyang mabuti. Iyon ang gwapong lalaki mula sa milk tea shop. Unti-unting lumawak ang makahulugang ngiti sa mukha ni Lisa. Alam na niyang nagsisinungaling si Sofia. Kung wala talaga itong nararamdaman para sa lalaki, bakit nito hahayaang may umupo ng ganoon kalapit? Natapos mag-ayos si Sofia ng mga gamit niya at naglakad palabas. Sinalubong agad siya ni Lisa na puno ng chismis na enerhiya. Sige nga, umamin ka. Sino siya? Hinayaan mong may lalaking umupo sa tabi mo? Magkaklase lang kami. Hindi naman iyon ang tinanong ko. Bakit parang kabadong-kabado ka? May kung ano talaga sa inyong dalawa. Hindi pa natatapos magsalita si Lisa nang sipain siya ni Sofia. Napahawak si Lisa sa puwitan niya at napaungol. Sige na nga, sige na nga. Ako na lang ang maghahanap ng sagot. Nang hapong iyon pagkatapos ng klase, magkasabay kaming naglakad ni Sofia, papunta sa kani-kanyang trabaho. Sa gilid ng kalsada, may isang makintab na itim na SUV na nakaparada. May taong nakatingin mula sa loob habang pinapanood kaming maglakad palayo, at unti-unting naniningkit ang mga mata nito. Si Mrs. Su iyon. Sa wakas ay nakahanap siya ng kaunting oras mula sa napakasikip niyang schedule para pumunta sa Jiang City at tingnan ang anak niya. Pero ang nadatnan niya ay ang anak niyang bagong galing sa klase at papunta sa isang part-time na trabaho. At ang lalaking naglalakad sa tabi nito ang higit na nag-aalala sa kanya. Hindi pa niya kailanman nakita ang anak niyang maging ganito kalapit sa isang lalaki. Inutusan niya ang driver na sundan sila. Nang makita niyang pumasok ang dalawa sa magkahiwalay na tindahan, sa kanya napagtanto na nagtatrabaho pala ng part-time si Sofia.
Masakit iyong makita at lalo siyang nakonsensya nang makita si Sofia sa likod ng counter, seryoso at nakatutok sa trabaho. Gusto niyang pumasok. Pero nang maisip niya kung gaano nakalamig ang relasyon nilang mag-ina, huminga siya ng malalim at sinabi sa driver. Umalis na tayo. Oras na. Miss Juan, sigurado po ba kayong ayaw ninyong makita siya? Alam ninyo naman kung paano siya. Kapag pumasok kayo ngayon, baka lalo lang lumala ang samahan ninyo. At kapos na rin tayo sa oras. Napabuntong hininga ang driver at pinaandar ang sasakyan. Habang kaya pa niya, nakatingin si Mrs. Su sa bintana ng tindahan. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Alamin din niyo ang tungkol sa lalaking iyon. Talagang interesado siya. Anong klaseng tao ba ang nakakalapit sa anak niya? Sa loob ng convenience store, nakatanggap si Sofia ng mensahe mula sa mama niya. May kasamang padalang pera at mensaheng nagsasabing mag-enjoy siya sa paaralan at kumain ng mabuti. Nakatitig si Sofia sa screen habang may masalimuot na emosyon na dumaan sa mukha niya. Tinanggap niya ang pera at sumagot. Salamat, Mom. Pagkatapos ng shift niya, nagpaalam si Sofia sa may-ari at nagtungo sa pinto. Kasabay noon, pumasok ako. Hindi ka pa ba tapos? Kibit balikat ako. Biyernes ngayon. Maraming tao. Umisi ang may-ari. Dumating na naman ang nobyo mo para sunduin ka. Biglang namula ang mukha ni Sofia. Ma'am, wag niyo naman po akong asarin ng ganyan. Magkaklase lang kami. Napailing ang may-ari habang nakangiti. Bilang taong may karanasan sa mga ganitong bagay, alam niyang hindi ganoon kasimple iyon. Kumuha ako ng 2 lata ng beer mula sa cooler at binayaran ang mga iyon. Tapos ka na? Kanina pa. Sige na, umuwi ka na. May isa na namang mapanuksong komento ang may-ari habang palabas kami. Magkasabay kaming naglakad ni Sofia pa uwi. Sa daan, pinanood niya akong uminom mula sa lata bago nagsalita. Dapat bawasan mo ang pag-inom. Ito nga lang ang unang beses na nakita mo akong uminom tapos sinasabihan mo na agad akong bawasan iyon. Masama ang alak sa kalusugan. Gusto ko lang tikman. Pagdating sa bahay, humiga ako sa kama at agad nakatulog. Nang matapos maligo si Sofia at lumabas ng banyo, tahimik ang sala. Sumulyap siya sa direksyon ng kwarto ko. 2 lagok lang ba talaga at nakatulog na siya? Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising at dumiretso sa banyo. Paglabas ko, naroon agad si Sofia sa may pintuan, nakatingin sa akin na puno ng hinanakit. Naligo ka ng madaling araw, tapos 2 lagok lang ng beer ay bagsak ka na agad. Hindi napigilan ni Sofia ang sarili. Kung hindi mo kaya, huwag kang uminom. Inaasar niya talaga ako. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko. Pagod lang talaga ako. Nakatulog ako. Pero nakapasok na si Sofia sa banyo. Ang totoo, nagising siya dahil gagamit siya ng banyo at doon niya nadiskubring naliligo si Xiao Chen. Muntik na niyang pigilan hanggang huli. Pero nang makita niya kung gaano ako nahihirapan, umiral ang pagiging mapaglaro niya. Gusto niya akong asarin. Paglabas niya, nakita niya akong naghahanda ng almusal. Pwede bang umorder? Hindi. Mumuso si Sofia. Pero wala siyang magagawa. Hindi siya marunong magluto para iligtas man ang sarili niya. Ano man ang lutuin ni Xiao Chen, kakainin niya iyon dahil palaging masarap. Weekend na. Pagkatapos ng almusal, umalis si Sofia para magpraktis ng taekwondo kasama si Lisa. Hindi sila natapos hanggang tanghali. Sofia, may ebidensya ako laban sa iyo at hindi makakatulong ang pagtatanggi. Iwinagayway ni Lisa ang telepono sa harap ni Sofia. Sa screen ay ang forum ng Wabu University, isang larawan naming dalawa habang magkasamang naglalakad at mga komentong puno ng inggit. Malamig na tumuon ang tingin ni Sofia kay Lisa na parang may nakamamatay na intensyon. Mabilis na umatras si Lisa. Sofia, pwede mo akong takutin hanggat gusto mo, pero hindi mo mababago ang katotohanan. Humigpit ang kamao ni Sofia. Magsasalita na sana siya nang tumunog ang telepono niya. Sinilip niya iyon. Ako ang tumatawag. Lumayo siya ng kaunti at sinagot ang tawag. Bakit ang tagal mong sumagot? Ano ang ginagawa mo? Nagulat siya sa talas ng boses ko. Ubos na ang mga grocery. Dahil nasa labas ka na rin, bumili ka na lang. CJ, ano ang gusto mo? Kahit ano ang gusto mo. Pumayag si Sofia, nagpalit ng direksyon at nagtungo sa palengke. Hindi nagtagal ay bumalik siya. Puno ang mga braso ng mga pinamili. Dapat tumagal ito ng 2 o 3 araw. Sinuri ko ang lahat at tumango. Pagkatapos ay tiningnan ko siya ng may bahagyang pagkayamot. Gaano mo ba kagusto ang isda?
Umiwas siya ng tingin. May problema ba roon? Sabi mo kahit ano ang gusto ko. Hindi, wala naman akong ibig sabihin. Gusto ko lang gumawa ng sabaw na isda mamaya. Umiti ako at nangakong iluluto iyon. Habang pinapanood niya akong gumagalaw sa kusina, inilabas niya ang telepono niya at binuksan ang post na ipinakita ni Lisa. Isa-isa niyang binasa ang mga komento at sa bawat isa, lalo pang lumalamig ang ekspresyon niya. Gusto niyang hanapin ang bawat taong nagkomento at suntukin ang mga iyon. Magkaklase at mag-roommate lang naman sila. Wala namang alam ang mga taong ito at kung ano-ano na ang iniisip. Pero nang balikan niya sa isip ang mga nakaraang linggong magkasama sila, parang may kakaiba nga. Biglang namula ang mukha ni Sofia at natakot siya sa sarili niyang iniisip. Handa na ang pagkain. Nabalik siya sa katinuan dahil sa boses ko. Umupo siya sa mesa. Makalipas ang ilang sandali, maingat siyang nagtanong. Nakita mo na ba ang school forum? Ang forum? Hindi pa. Inilabas ko ang telepono ko at binuksan ang forum. Nanlaki ang mga mata ko. Pinagmasdan ni Sofia ang reaksyon ko habang mahigpit na hawak ang chopsticks niya. Tumingin ako sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Bukas na ang botohan para sa Campus Queen at Campus King rankings. Iboto ang gusto mo. Gusto mo bang iboto kita? Masaya kong gagawin iyon. Hindi iyon ang... Kung ganoon, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Dinala ako ni Sofia sa mismong mga post. Kaya sinabi ko, mahilig talagang gumawa ng kwento ang mga tao. Alam naman natin kung ano tayo. Mga roommate. Wala nang iba. Wala nang higit pa roon. Bakit mo pa poproblemahin? Nagulat si Sofia kung gaano ako kaapektado. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May mali ba akong nasabi? Wala. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng mapanuksong ngiti. Sigurado ka talagang ayaw mong iboto kita? Lumipas ang weekend at nagsimula ulit ang mga klase. Bago magsimula ang leksyon, nagbigay ng anunsyo si Miss Jo. Dahil sa mga araw na umuulan at sa nalalapit na bakasyon para sa National Day, pagsasamahin ng paaralan ang freshman welcome event at ang holiday program. Kung may gustong magtanghal, magpalista lamang sa kanya. Pagkatapos ng anunsyo, nagsimula na si Miss Jo sa pagtuturo. Yumuko ako papunta kay Sofia. Ipinalista na kita. Ano sa tingin mo? Ano ang ginawa mo? Halos mapasigaw siya ng sapat para marinig ng mga nasa likurang hanay. Napalingon ang ilang ulo. Sumulyap si Miss Jo sa direksyon namin. Naglinis siya ng lalamunan. Tahimik sa likuran. Nang magpatuloy ang klase, pinukol ako ni Sofia ng pinakamalamig niyang tingin. Itinaas ko ang mga kamay ko at nagpanggap na inosente, pero mabilis ding nawala ang ngiti ko. Idiin niya ang paa niya sa paa ko at marahang ipinagulong iyon bago inalis nang makontento siya. Pinipigilan kong mapangiwi. Biro lang naman iyon. Malamig na suminghot si Sofia at hindi na ako pinansin. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, binigyan ako ni Ray ng thumbs up. Respeto. Talagang niligawan mo ang Campus Queen. Mabilis na natapos ang klase. Pagkatapos ng bell, pumunta ako sa banyo para maghilamos at nadaanan ang isang grupo ng mga lalaki sa pasilyo. May kung anong hindi ko agad nagustuhan sa kanila. Pagbalik ko, napalibutan ang upuan ko. Tumingin akong mabuti. Sila rin ang mga lalaking nakita ko sa pasilyo. Sofia, bumalik ka na pala. Bakit hindi mo sinabi na lumipat ka rito? Sa forum ko lang nalaman. Sumimangot si Sofia nang hindi man lang tumitingin sa lalaki. Wade, ganoon ba tayo kalapit para gawin mo ito? Lumayo ka. Dumaan ang bahagyang kahihiyan sa mukha ni Wade bago iyon napalitan ng mas malamig at mas matigas na ekspresyon. Naparito lang ako para tingnan ka. Hindi ko kailangan iyon. Magsasalita pa sana si Wade. Pero may boses na nagmula sa likuran niya. Hoy! Hinaharangan mo ang daan ko. Lumingon si Wade at nakita akong nakatayo roon ng walang anumang ekspresyon. Sino ka? Upuan ko iyan at nakaharang kayong lahat. Sumulyap siya pababa. May itim na bag na nakalagay sa ilalim ng upuan sa tabi mismo ni Sofia. Isang lalaki. Nakaupo sa tabi ni Sofia. May mapait na pakiramdam na umangat sa dibdib niya. Hindi niya kailanman pinayagan ang ganoon noon. Hindi mo na kailangang umupo rito. Malamig ang boses niya. Umiti ako pero walang init iyon. Bumaba ang tono ng boses ko. Gusto mong ulitin iyan? Biglang nagbago ang hangin sa silid. May kakaibang katahimikang bumalot sa paligid. Napansin iyon ng buong klase. Tahimik na umatras ang ilang tao. Lumapit si Wade sa upuan ko at marahas na itinapon ang bag ko sa sahig.
Sinabi kong hindi ka upo rito. Wade, tama na iyan. Tumayo si Sofia at ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo habang nakatingin dito. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin niya, sinuntok ko si Wade sa tiyan. Habang nakayuko siya sa sakit, sinunggaban ko ang pulso niya at mabilis siyang naihagis gamit ang isang malinis na shoulder throw. Bumagsak si Wade sa sahig bago pa niya maintindihan ang nangyari. Nanatili siyang nakahandusay, hinihingal. Hindi ang pisikal na sakit ang pinakamalala. Ang tunay na masakit ay ang kahihiyan. Natigilan ang mga kasama niya. Handa na sana silang sumugod, pero matapos nilang makita iyon, wala ni isa ang gumalaw. Tumayo si Wade at sinubukang sumugod muli. Nagsalita si Summer, ang deputy class representative. Magsisimula na ang klase. Darating na ang guro anumang minuto. Mananatili ka pa ba rito o hindi? Wala nang pagpipilian si Wade. Tinipon niya ang mga kasama niya at nagtungo sa pinto. Pagdating sa bungad, lumingon siya at binigyan ako ng tinging kayang magpalamig ng buong silid. Pagsisisihan mo ito. Pagkatapos ay umalis siya. Bumalik ako sa upuan ko nang hindi man lang siya muling tiningnan. Ilang sandali pa, pumasok na si Miss Jo. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa silid. Sige nga, bakit nakatayo pa kayong lahat? Umupo na kayo. Magsisimula na tayo. Isa-isang bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan. Habang nasa klase, panay ang sulyap ni Sofia sa akin. Pasensya na at nadamay ka rito. Tiningnan ko siya at mumiti. Parang wala akong marinig na sinseridad dyan. Masama niya akong tiningnan na para bang sobra akong umaabuso sa kaunting pagkakataong ibinigay niya. Dahil sa ginawa ni Wade, masama talaga ang timpla niya. Habang pinapanood ko ang mahigpit niyang pagkakahawak, pinigilan ko ang sarili kong mapangiti. Hindi pa rin talaga marunong tumanggap ng biro ang babaeng ito. Relax. Hindi kita sinisisi. Ayoko lang sa mga taong ganoon. Nang makita niyang hindi ko talaga iyon pinapalaki, wala na siyang sinabi. Nagpatuloy kami sa pakikinig sa klase. Pagkatapos ng bell, pakiramdam niya ay kailangan niyang magpaliwanag. Si Wade ay isa sa mga taong matagal nang nanliligaw sa kanya at malakas ang impluensya ng pamilya nito. Napakayaman ng pamilya niya. At hindi tulad ng iba na kalaunan ay sumuko na, si Wade ay parang pantal na ayaw mawala. Habang ang iba ay umiiwas na gawing alanganin ang sitwasyon, patuloy pa rin itong nangungulit. Wala siyang ideya kung paano ito haharapin. Napatitig ako sa kanya ng malaki ang mga mata. Isa siyang ganap na punching bag ng sangkatauhan. Sa totoo lang, medyo nirerespeto ko ang dedikasyon niya. Binigyan ko si Sofia ng mapanuksong ngiti. Talagang todo ang effort niya. Baka dapat pumayag ka na lang. Xiao Chen, wala akong anumang interes sa taong ganoon. Tama na. Kumain na tayo. Sa mga araw bago ang programa, halos walang estudyanteng makapag-focus. Naitayo na ang entablado sa field. Wala akong interes sa kahit alin doon. Pero para kay Zach, isa iyong napakagandang pagkakataon. Gusto niyang magbenta ako ng milk tea roon. Sigurado raw na mabenta iyon ng husto. Sinubukan kong tumanggi, pero hindi ko kayang makipagtalo sa boss ko, kaya pumayag na rin ako. Eksaktong alas 7 ng gabi, nagsimula ang programa. Naglakad ako sa gitna ng maraming tao, habang may buhat na kahon ng milk tea. Sa tuwing may madaraanan ako, sinasabi ko, "Hoy, gusto niyo ba ng milk tea?" Hindi nagtagal at halos maubos ang lahat ng inumin. Natural lang, dahil sa hitsura ko, halos lahat ng bumibili ay mga babae. Marami pa nga ang sumusubok na ibigay sa akin ang wechat nila. Paulit-ulit akong tumatanggi at umaalis silang nakasimangot. Bigla kong narinig ang may tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako. Sina Sofia at Lisa pala. Ah, kayong dalawa. Lumapit ako sa kanila. Tumingin ako kay Sofia. Bakit wala ka sa trabaho? Nag-leave ako ngayong gabi. Gusto ko lang makinig ng musika. Si Lisa, na pinapanood kaming dalawa, ay nakangusong nakatayo sa gilid. Pwede bang hinaan ninyo ng kaunti? Nandito pa ako, ha? Masama ang tinging ipinuko ni Sofia kay Lisa. Wala namang humingi ng opinyon mo. Sige, makinig ka. Nilaktawan ni Sofia ang hapunan at pumunta rito para magreklamo tungkol doon. Lisa, tigilan mo ang pag-imbento. Umisi si Lisa. Pwede bang ilibre kami ng dakilang Xiao Chen ng tsaa? Sasagot na sana nang hindi si Sofia nang makita niyang kumuha ako ng isang hita ng manok at isang lime yuzu tea mula sa kahon. Bakit hindi ka kumain? O, ito muna. Pagtiyagaan mo na. Napakurap si Sofia. Gusto niyang sabihin na wala ng ibang pagkain ang talagang masarap maliban sa niluluto ni Xiao Chen. Tuluyan ang nasanay ang panlasa niya.
Hinila ni Lisa ang manggas ko. Paano naman ako? Agad akong bumalik sa dati kong walang ekspresyong mukha. Special discount para sa matalik na kaibigan ni Sofia. 20% bawas. Kumibot ang mukha ni Lisa. Sige na nga. Titigil na ako sa pagiging third wheel. Nagbibiro lang naman siya. Bumili siya ng isang baso at tinapos na ang usapan. Humigop si Sofia ng tsaan na ibinigay ko sa kanya. May kung anong nagbago sa loob niya na hindi niya maipaliwanag. Pinagmamasdan siya ni Lisa na may pilyang ngiti. Naku naman! Alam na nga niyang paborito mo ang lime yuzu tea at nakahanda na agad iyon para sa iyo. Lisa, hindi iyon ang iniisip mo. Mabilis na lumipas ang 2.5 oras na programa. Umakyat muli ang host sa entablado. Para sa pagtatapos, maglalaro tayo ng isang munting laro. Kung sino ang mapipili, kailangang umakyat at magpakita ng talento. Naghiyawan ang mga tao. Masaya namang sumang-ayon ang lahat. Umiikot ang spotlight sa mga tao at isa-isang kinakabahan ang mga estudyante. Huminto ito sa isang sulok. Kumibot ang mata ko. Talagang hindi ko inaasahan ito. Natural na lalo pang pinalala ni Lisa ang sitwasyon. Xiao Chen, ano ang gagawin mo? Walang sinabi si Sofia na nasa tabi niya, pero ipinagkanulo siya ng ekspresyon niya. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng labi niya. Malinaw na gusto niya akong makitang nahihirapan. Binabati namin ang estudyanteng ito. Halika rito sa entablado. Mabigat ang loob kong umakyat. Isang tingin lang sa akin ang babaeng host at agad na lumiwanag ang mga mata niya. Mabilis niyang inayos ang sarili at mumiti sa mikropono. Ano ang balak mo? Sasayaw. Kakanta. Kahit sintonado ka, subukan mo pa rin. Kakanta ako ng isang lumang kanta. The Ocean. Sa audience, biglang nanlaki ang mga mata ni Sofia. Tuluyan siyang natigilan at nanigas ang ekspresyon. Pagkatapos ay nagsimula ang intro. Pumuno sa paligid ang boses ko, malalim at nakakahatak ng pansin. Nadala ng kanta ang buong audience. Pero sa isang sulok, namumula na ang mga mata ni Sofia. Mahina siyang nagsimulang sabayan ang kanta. Nang mawala ang huling nota, dahan-dahan kong ibinaba ang mikropono. Muling lumapit ang host. Maraming salamat sa napakagandang pagtatanghal na iyon. Walang sinuman ang umasa niyan. Matapos ang ilang maikling salita, kasama ang host, bumalik ako. Pagdating ko, nakayuko si Sofia. Hindi ko napansin na may mali. Sumulyap ako sa kanya. Tara na, Sofia. Mahina siyang sumagot ng at sumunod. Pagkalabas namin ng field, hinawakan niya ang braso ko. Lumingon ako, bahagyang naguguluhan. Ano ng problema? Kumikinang ang mga mata ni Sofia, pero dahil madilim, hindi ko iyon makita ng malinaw. Ang tanging napansin ko ay may mabigat siyang dinadala sa loob. Iyong kantang iyon. Pwede mo bang sabihin kung bakit iyon ang pinili mo? Iyon lang ang kantang kabisado ko. May nagturo nito sa akin. Mahalaga iyon sa akin. Mahalaga ba sa iyo ang taong iyon? Nakatitig si Sofia sa akin, mas seryoso kaysa dati ko pa siyang narinig. Tumango ako. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ko man lang siya nakapagpaalam ng maayos. Bumigat din ang pakiramdam ko dahil doon. Tahimik kong binawi ang kamay ko. Halika na. Umuwi na tayo. Parang iba ka ngayong gabi. Nagkibit balikat si Sofia. Wala lang ako sa mood. Pinanood niya akong maglakad sa unahan at nanatili siyang nakatayo roon sandali, hindi maalis ang tingin. Xiao Chen. Manting Chen. Ikaw nga ba talaga iyon? Pagbalik sa apartment, umupo si Sofia sa sofa at pinanood akong kumikilos sa kusina, hindi maalis ang tingin niya. Pinagkumpara niya ang imahe ko sa isang alaala mula sa pagkabata niya at nagtutugma ang mga detalye. Pati ang pangalan. Posible bang ganoon kaliit ang mundo? Alam niyang parang katawa-tawa ang bumuo ng teorya, base lamang sa isang kanta at isang pangalan, pero kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kung siya nga talaga si Munting Chen, kung ganoon. Pagpasok ng isip na iyon, mahigpit na nakuyom ni Sofia ang kamao niya. Gusto niyang lumapit agad, hingin ang mga sagot, at suntukin siya dahil sa nangyari noon. Pero pinigilan niya ang sarili. Nanaig ang katwiran. Handa na ang noodles. Parating na. Lumapit si Sofia at nakita ang dalawang malalaking mangkok na naghihintay sa mesa. Habang kumakain, paulit-ulit siyang napapatingin sa akin. Tigilan mo ang pagtitig. Mga 10 beses mo na akong tiningnan. May dumi ba sa mukha ko? At kung tinitingnan nga kita? May matalim na himig sa boses niya. Napailing ako. Mula nang matapos ang programa, para bang nagbago siya.
Napansin din ni Sofia na mas matalim ang tono niya kaysa sa gusto niya at nanahimik na lang. Tinapos namin ang hapunan ng walang usapan. Pagkatapos, humiga siya sa kama at paulit-ulit na nagpalit ng pwesto, hindi makahanap ng komportabling ayos. May ginising na damdamin ang gabing iyon. Hindi magiging madali ang pagtulog. Kinabukasan sa klase, yumuko si Ray papunta sa akin. Bukas na magsisimula ang bakasyon para sa National Day, gwapong Xiao. Uwi ka ba? Tama. Matagal ko nang hindi nakikita ang lolo ko. Panahon na para dalawin siya. Wala akong pag-aalin lang ang sinabi iyon. Tinanggap ni Ray na wala siyang magagawa para baguhin ang isip ko. Sayang naman. Wala ni isa sa amin sa dorm ang uwi. Maglilibang kami buong bakasyon. Narinig ni Sofia na nakaupo sa malapit ang sagot ko. May kung anong kumislap sa mga mata niya. Pagsapit ng tanghali habang nagluluto ako, lumitaw siya sa may pintuan. Uwi ka para sa bakasyon. Tama. Bakit mo natanong? Pwede ba akong sumama? Napatingin ako sa kanya ng tuluyang mabigla. Sofia, ano bang iniisip mo? Isang babaeng tulad niya na bigla na lang gustong sumama sa bahay ko. Hindi iyon makatuwiran. Seryoso ako. Abala ang mama ko. Hindi mahalaga kung uwi ako o hindi. Nakakabagot dito. Kaya gusto kong pasamahin mo ako. Talagang mukhang kaawa-awa siya habang sinasabi iyon. Nasalubong ko ang nagmamakaawang tingin niya at bumigay rin ako. CJ. Talaga? Maraming salamat. Nag-isip siya sandali bago muling nagsalita. At saka, sobrang sarap lang talaga ng luto mo. Sayang kung ilang araw akong hindi makakatikim yon. Siyempre, ang tunay na dahilan ay gusto niyang makita kung saan lumaki si Xiao Chen. Baka may makita siyang bagay na magpapatunay sa hinala niya. Kung siya nga ba talaga ang taong iniisip niya. Talagang nahulog ka na sa pagluluto ko. Tumawa si Sofia. Ang paglipat para makasama ka bilang roommate ay baka ang pinakamagandang desisyong nagawa ko. Muntik ko nang mamiss ang pagkakaroon ng sarili kong personal chef. Pareho kaming bumalik sa kani-kanilang kwarto para mag-impact. Halos wala naman akong dala, isang backpack lang. Si Sofia naman ay maraming aasikasuhin at matagal na nanatili sa loob ng kwarto niya. Kalaunan ay lumabas din siya habang hinihila ang isang maliit na maleta. Ang tagal mo. Tumayo ako at hindi napigilang magdagdag. Ang dami talagang gamit ng mga babae. Konting pasensya naman. Masama niya akong tiningnan at may ibinulong sa sarili niya. Siksikan sa istasyon ng tren dahil sa bakasyon. Nasa unahan ako at paulit-ulit na sinasabihang bilisan ni Sofia. Napasobra na iyon. Binilisan niya ang lakad, isinaksak sa akin ang maleta at nagsalita. Lalaking pinapabuhat ang sariling maleta sa isang babae. O, sa iyo na ito. Pinagpag niya ang mga kamay niya na parabang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Tiningnan ko ang maleta. Magaan naman. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit ganoon katagal ang pag-iimpake sa isang bagay na ganoon kagaan. Bakit nakatayo ka lang dyan? Kumuha ka na ng mga tiket. Isabay mo na rin ang akin. Napabuntong hininga ako at sumunod, saka pumila sa ticket machine. Pinanood ako ni Sofia mula sa kalapit na bangko. Sa tren, napunta kami sa isang sulok na nakatayo lang. Sa umpisa ay nakapag-iwan pa ako ng kaunting distansya sa pagitan namin, pero habang dumarami ang tao, napadikit din kami sa isa't isa. Agad na namula ang mukha ni Sofia dahil sa init ng katawan ko at sa amoy na nanggagaling sa akin. Huwag kang masyadong lumapit. Gusto ko rin sana, pero tinutulak ako ng tao sa likod. Tumingin sa paligid si Sofia at napagtantong sa lahat ng direksyon ay naiipit sila ng mga tao maliban sa direksyon niya. Pinoprotektahan siya ni Xiao Chen. Ayos lang naman sa akin, pero sobrang nakakahiya pa rin ang posisyong ito. Nang bumaba na ang ilang pasahero sa susunod na istasyon, lumuwag ng kaunti. Agad akong umurong pakanan at umiwas ng tingin. Napansin ni Sofia ang pamumula ng mga tainga ko at bahagyang umangat ang sulok ng labi niya. Naalala niya ang ilang minutong magkadikit kami. Nagsimulang gumala ang isip niya. Matagal na panahon na mula nang maramdaman niya ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa gusaling tinitirhan ni Lolo. Kinuha ko ang susi, binuksan ang pinto at tumawag. Lolo! Sa pamilyar na boses, lumingon ang isang matandang lalaki mula sa minamasang kwarta sa kusina. Nakabalik na si Munting Chen. Napansin niya ang babaeng nasa likod ko. At sino naman ito? Kaklase ko. May ilang pinagdaraanan siya sa bahay nila, kaya dito muna siya mananatili habang bakasyon. Kumusta po, Lolo? Sofia Su po ang pangalan ko.
Ngumiti ng mainit si Lolo Wei kay Sofia. Hindi niya inaasahang mag-uwi ako ng bisita, lalo na ng isang babae. Magandang pangalan. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Halika, pasok ka. Matapos maayos si Sofia sa guest room, sumama ako kay Lolo sa sala. Naglagay siya ng isang bote ng beer sa harap ko at nagsali ng isang baso ng malinaw na alak para sa sarili niya. Napangiti ako. Umiinom lang si Lolo kapag talagang masaya siya. At malinaw naman ang dahilan. Nakauwi na ako. Mula tag-init hanggang sa pagsisimula ng semestre, mahigit isang buwan na rin kaming hindi nagkita. Nagkwentuhan kami sandali bago biglang nagtanong si Lolo. Kaya, ano ba talaga ang namamagitan sa inyo ng babaeng iyon? Wala. Karaniwang kaklase lang. Matagal akong tiningnan ni Lolo Wei. Maayos pa ang mga mata ng matandang ito. Hindi normal ang paraan ng pakikitungo ninyo sa isa't isa. May gusto ka na sa wakas sa isang tao, hindi ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka kung ano pa ang isipin niya. Habang nag-uusap kaming dalawa, lumabas si Sofia mula sa kwarto niya at nakita kaming parehong may hawak na inumin. Diretso siyang lumapit. Lolo, hindi mabuti sa kalusugan ang sobrang alak. Tumawa si Lolo Wei. Tama ka. Pinipilit ako ng batang ito pero tama na. Napatingin ako sa kanya, litong-lito. Paano napunta sa akin ang sisi? Humarap si Sofia sa akin at iniunat ang kamay niya, mukhang seryoso. Ibigay mo na. Ubusing mo na lang ang nasa bote sa pagkakataong ito. Talagang hindi iyon pakiusap. Nag-aatubili ko iyong ibinigay sa kanya. Ibinuhos niya iyon sa lababo. Parang lumubog ang puso ko. Malaya pa akong nakakainom noon sa apartment. Isang uwi lang dito at wala na. Kailan pa siya naging napakabosi? Sumuko na lang ako at nagtungo sa banyo. Lumabas si Sofia sa may pintuan. Masama sa katawan ang alak. Iba ka talaga. Sa totoo lang, pagkakamali ang pagsama sa iyo rito. Huli na ang lahat. Nandito na ako. At walang makakapagpaalis sa akin. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. May maliit na pwesto si Lolo ng siopaw at manto sa kalapit na kalsada. Maaga akong bumangon para tulungan siyang magdala ng mga paninda. Ilang balik din ang ginawa ko bago nagsimulang magbukang liwayway. Unti-unting dumating ang mga unang mamimili para bumili ng siopaw. Ako na ang humarap sa lahat. Hindi nagtagal, nag-vibrate ang telepono ko. Si Sofia iyon, nagtatanong kung nasaan ako. Sinend ko ang address at sinabi kong pumunta siya rito. Hindi nagtagal ay dumating siya at agad tumulong. Anong oras ka nagising? Mga 4:00. May munting tunog na lumabas kay Sofia habang binibigyan ako ng mapanuksong tingin. Kaya pala, kahit ang isang tamad na baboy tulad mo ay nagkakaroon ng sigla kapag kailangan. Hindi pa kita nakitang ganito kaaga sa paaralan. Wala akong maisagot doon. Sakto namang huminto sa pwesto ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Aba, kung hindi si Monting Chen. Nakauwi ka para sa bakasyon. Ngumiti ako. Magandang umaga. Lumingon siya kay Sofia. Naiuwi na pala ni Monting Chen ang nobya niya. Biglang namula ang mukha ni Sofia. Nagulat siya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ako ang unang nagsalita. Kaklase lang. May nangyari lang sa bahay nila, kaya ilang araw siyang mananatili sa amin. Mahigpit na nakuyom ni Sofia ang kamao niya. Sa paraan ng pagsasalita niya, parang humihingi talaga siya ng gulo. Malinaw na hindi naniwala ang matandang kapitbahay, pero nakipagkwentuhan pa rin siya sandali, bumili ng mga siopaw at umalis. Pagkaalis niya, hindi na napigilan ni Sofia ang sarili. Xiao Chen. Sinabi agad ng kutob ko na tumakbo na. Kaya tumakbo ako. Huminto ka riyan. Sobra na talaga. Nakakairita na ang bibig mo. Naghabulan kami sa kalsada. Ako sa unahan at siya sa likuran. Sa wakas ay sumilong ako sa likod ng isang bangko sa parke at nagkubli roon. Makalipas ang ilang sandali, sumilip ako. Wala nang tao. Napabuntong hininga ako. Napakalakas ng stamina ng babaeng iyon. Halos mamatay na ako sa pagod. Siguro sumuko na siya. O nga naman. Hindi pa man ako nakakabawi ng hininga, may pamilyar na boses na nanggaling mula mismo sa likuran ko. Mabilis akong lumingon. Nakatayo si Sofia roon, nakapulupot ang mga braso sa dibdib at halatang naaaliw. CJ, tumakbo ka pa. Tuloy mo lang. Umiling ako. Tama na. Maawa ka na, pakiusap. Walang awa si Sofia.
Hinawakan niya ako sa kwelyo at pinigilan sa pwesto, pagkatapos ay inilabas ang lahat ng inipon niyang sama ng loob sa nakalipas na 1 buwan. Lahat ng iyon. Pagkatapos, pakiramdam niya ay mas gumaan talaga ang loob niya. Sige na, sige na. Tapos ka na ba? Bitawan mo muna ako. CJ. Pero may kondisyon muna. Tawagin mo akong Sofia. Hindi, sandali. Mas maganda kung iba. Tawagin mo akong ate at bibitawan kita. Bakit ko gagawin iyon? Dahil mas matanda ako sa iyo. Patunayan mo. Paano mo nasisiguro? Anong taon ka ipinanganak? 2002. Sinubukan kong huwag magmukhang kinakabahan. 2004. Ayan na. Kaya makatuwiran lang na tawagin mo akong ate, Munting Chen. Namula ako at umiwas ng tingin. Hindi naman tayo magkamag-anak. Ang weird, tawagin ka niyan. Pinanood lang ako ni Sofia habang nakangiti ng walang sinasabi. Eksaktong tugma ang edad ni Xiao Chen kay Munting Chen. Naisip niya kung siya nga ba talaga ang batang iyon noon, na araw-araw pumupunta sa bahay nila, laging nakasunod sa kanya na parang munting anino at tinatawag siyang ate. Pagbalik sa apartment, nakatanggap si Sofia ng tawag mula sa mama niya. Sofia, uwi ka ba para sa bakasyon? Sandaling natahimik si Sofia. Hindi. Maraming ginagawa sa school. Walang oras. CJ. Pero nakakabagot din namang umuwi, hindi ba? May oras ka pa ba para roon? May bahid ng lungkot sa boses ni Mrs. Su. Walang sinabi si Sofia. Naisip sana niyang utusan si Chlo na ilabas ito para mamasyal. Sa huli, napabuntong hininga siya. Kung ganoon, mag-ingat ka kung nasaan ka man. At kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang. Pagkatapos ibaba ang tawag, humiga si Sofia sa kama na walang anumang ekspresyon. Mula nang magsimula siya sa universidad, halos tumigil na siyang humingi ng pera sa pamilya niya. Si Lolo ang dapat niyang pasalamatan para roon. Kung hindi siya binigyan ni Lolo ng perang iyon, hindi siya magkukulang. At kung hindi siya nagkulang, hindi niya makikilala si Munting Chen. Hindi sila magiging magka-roommate. Hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sa opisina niya, nakatitig si Mrs. Su sa natapos na tawag. Pareho pa rin ang tono. Sa bawat pagkakataon. Sakto namang pumasok si Chlo, muli na namang nag-aalala para kay Sofia. Gusto ko sanang pauwiin siya para mailabas mo siya kung saan-saan. Hindi rin makakatulong iyon, Mrs. Wan. Hindi bubuti ang relasyon ninyong dalawa sa ganoong paraan. At nariyan pa ang lalaking iyon. Hindi na itinuloy ni Chlo ang sasabihin niya, pero naintindihan na ni Mrs. Su. Mula nang mag-imbestiga sila tungkol kay Xiao Chen, nalaman na nila ang lahat ng impormasyong maaaring malaman tungkol sa kanya sa publiko. Alam din nilang magkasama sila ni Sofia sa isang apartment at nagtatrabaho ng part-time si Sofia. Gusto sana ni Mrs. Su na pigilan ang lahat ng iyon. Hindi dapat nagtatrabaho ang tagapagmana ng pamilya Su. Kahit pa dumaraan sa mahirap na panahon ang kumpanya. Hindi pera ang problema. At ang pamumuhay kasama ng isang lalaki, iyon ang mas ikinababahala niya. Pero dahil kilala niya ang anak niya, at dahil na rin sa payo ni Chlo, hinayaan na lang niya ito. Samantala, balak ko sanang matulog sa hapon. Pero iminungkahi ni Lolo na ilabas ko raw si Sofia para mamasyal sa paligid. Pasasagot na sana ako nang hindi nang sipain ni Sofia ang sofa sa ilalim ko. Halika na. Hindi mo ba narinig si Lolo? Ilabas mo ako. Ano naman ang gagawin natin? Pwede ka namang bumalik sa pagtulog pagkatapos. O nga, ano? Tingnan mo ang sarili mo, tamad na baboy. Kaunting takbo lang kanina, napagod ka na agad. Kailangan mong gumalaw-galaw. Ayos lang ako. Pinakiknak ni Sofia ang kanyang mga daliri, puno ng banta ang ekspresyon. Wala akong magawa kaya dinala ko siya sa kalapit na parke. Nakatayo ako sa tulay, nakatingin sa malayo pero parang wala akong nakikita. Pinagmamasdan ako ni Sofia mula sa likuran. Ramdam niyang may mali. Nag-atubili siya bago marahang nagtanong. Kumusta ang mga magulang mo? Lumipat sila para maghanap ng trabaho, naghiwalay sila. Wala ni isa sa kanila ang gustong sa akin, kaya kay Lolo ako tumira. Pasensya na, hindi ko alam. Tumama ng malakas sa dibdib ni Sofia ang narinig niya, kasunod ang mas banayad na kirot. Hindi niya alam ang sasabihin. Matagal na iyon. Pero kahit ganoon, ang mga ganoong bagay ay nag-iiwan ng marka. Matagal bago tuluyang humupa ang sakit. Ibinaba ko ang tingin ko, malamig ang boses. Habang nakatayo ako roon na malalim ang iniisip, may malambot na kamay na humawak sa akin. Baka makatulong ito kahit papaano. Bahagyang namumula ang mukha ni Sofia.
Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang naging ganito kabold. Mas lalo namang namula ang mukha ko kaysa sa kanya. Bitawan mo ako, sobra kang kapal ng mukha, lagi mong sinasamantala ang sitwasyon. Xiao Chen, loko ka. At ganoon na lang, naging habulan na naman sa parke. Sa pag-uwi nila kinahapunan, nadaanan nila ang isang basketball court. Tumingin si Sofia sa akin. Nagbabasketball ka ba? Ano bang ibig mong sabihin? Wala naman. Gusto mo bang one-on-one tayo? Tiningnan niya ako ng ganoon na naman. Tinanggap ko ang hamon. Sabihin mo ang pustahan. Isang ngiting kontento ang gumuhit sa labi niya. Kung manalo ako, isa lang ang hihilingin ko. Tawagin mo akong Big Sis. Napabuntong hininga ako pero sumunod. CJ, kung ako ang manalo, gusto ko ng get out of jail free card. Ang sakit ng mga suntok mo. Natawa ng malakas si Sofia at inihagi sa akin ang bola. Magdikita ng laban pero sa huli, mas magaling pa rin ang husay ni Sofia. Nagkibit balikat ako. Panalo ka. Hindi kita kayang pantayan. Ibinalik namin ang bola at umalis sa court. Habang naglalakad palabas, sumabay si Sofia sa akin na nakangiti. Hindi mo nakalimutan ang pustahan natin, di ba, Munting Chen? Tahimik lang akong tumango at umiwas ng tingin. Pinanood niya ang pamumula ng mukha ko at tuwang-tuwa siya roon. Sige na. Tawagin mo ako niyan. Sinabi ko. Isang beses tapos na nahimik na ako. Hinarangan ako ni Sofia bago pa ako makaalis. Hindi ko masyadong narinig. Isa pa. Narinig mo ako. May usapan tayo. Isang beses lang at tapos na. Hindi ko talaga narinig kaya hindi pa valid. Tumayo si Sofia sa harap ko, hindi gumagalaw hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sumuko ako at sinabi ulit. CJ. Munting Chen. Pagkatapos ng lahat ng taon na iyon, ngayon lang niya muling nasabi ang pangalang iyon. Natigilan ako. Ang pangalang iyon, may kung anong bigat sa pakiramdam na bigla akong natigil. Tinitigan ko si Sofia, sinusubukang humanap ng pamilyar sa mukha niya, pero hindi ko mawari, hindi pwede, o pwede ba, hindi ko na talaga sigurado. Ano na problema, Munting Chen? Tanong ni Sofia, kunwari inagtataka lang sa ibabaw ng mukha niya. Umaasa sa loob na nakilala niya siya. Umiling ako. Uwi na tayo. May bahagyang lungkot na sumilay sa mukha ni Sofia, pero mabilis din itong nawala. Malaki ang pinagbago ng mga babae habang lumalaki. Makatuwiran lang na hindi niya siya makilala. Kinagabihan, lumabas si Sofia mula sa paligo at nakita ang hapunan na nakahanda na sa mesa. Pinanood ni Lolo si akong papunta sa banyo at sinabi, maghilamos ka na. Sisimulan na naming kumain ni Sofia. Lolo, hindi ba natin hihintayin si Little Chen? Sa loob lang ng 2 araw, napansin na ni Lolo Wei ang pagbabago sa tawag ni Sofia sa akin. Tumawa siya ng mahina. Huwag kang masyadong maawa sa batang yan, iha. Ganyan lang talaga kami dito. Kumain muna. Uminit ang mukha ni Sofia. Diretso talaga siya magsalita kung ano nasa isip niya. Lolo, palagi bang tinatawag na Little Chen si Xiao Chen mula bata pa siya? Palagi. Ang nanay niya ang nagbigay ng pangalang yan. Ang mga matatanda ang gumagawa ng desisyon at ang mga bata ang nasasaktan. Napabuntong hininga si Lolo Wei at nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Naramdaman din iyon ni Sofia. Alam na niya kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan ni Xiao Chen. Kumain na tayo. Tama na yan. Pagkatapos ng hapunan, nakahiga ako sa kama habang nakatingin kay Sofia na nakaupo malapit. Buong hapon ka nang pabalik-balik. Hindi ka ba pagod? Bakit ka pa nasa kwarto ko? Wala lang magawa. Magkwento ka. Wala akong magandang kwento. Kwento mo kung sino ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. May kung anong gumulat sa akin sa tanong niya. Lumipad ang isip ko pabalik sa pagkabata. Sino? Tanong ni Sofia, pilit pinipigil ang excitement. Sa loob niya, pigil ang hininga niya. Noong bata pa ako, may nakilala akong isang babae. Medyo chubby siya noon at sobrang cute. Madami kaming oras na magkasama noon. Masaya kami lagi. Alam mo ba ang pangalan niya? Halos hindi na makontrol ni Sofia ang sarili niya. Tugma na tugma ang sinasabi ni Xiao Chen sa lahat ng naaalala niya. Hindi, pero lagi ko siyang tinatawag na Big Sis. Muntik nang tumalon si Sofia sa kama. Pinipilit niyang kumalma. Ituloy mo. Pero humiga lang ako at tumingin sa kanya. Bakit ka ba interesado sa buhay ko? Kasi interesting. Dagdagan mo pa. Yan lang muna sa gabing ito. Matulog ka na.
Nagmukmok si Sofia at tumayo na rin. CJ, pag dumating ang tamang oras, ikukwento ko rin sa iyo ang tungkol sa akin. Walang nagtatanong. Sa kwarto niya, nakatulog si Sofia na may ngiti sa labi. Sigurado na siya ngayon. Si Xiao Chen ang childhood sweetheart niya. Ang isip na iyon ang nagdala sa kanya sa pagtulog at sa isang panaginip. Noong bata pa si Sofia, dahil sa sitwasyon ng pamilya at likas niyang talino, hindi siya nag-kindergarten. Mga pribadong tutor ang pumupunta sa kanya. Walang kasing edad niya, madalas siyang bumababa mag-isa sa maliit na parke sa ibaba. Doon niya nakilala si Xiao Chen. Noon, abala pa sa magulong hiwalayan ang magulang ni Xiao Chen. Masyado pa siyang bata para maintindihan ang nangyayari. Naalala pa ni Sofia ng malinaw ang lahat. Tumakbo ang maliit na bata palapit sa kanya at sinabi, "Bakit ka mag-isa dito?" Tiningnan ni Sofia ang batang mas maliit lang ng kaunti sa kanya at nagpout, "Ang liit mo pa kaya dapat tinatawag mo akong big sis."